Hello guys, it's me Beamer Martin and welcome back to another video of my channel guys. And for today's video, another video content na naman na i-share ko sa inyo. This is not just about acid reflux, but this is about Cebuana Luwilier, kung paano kayo makapasok. So, ang daming nagtatanong ngayon kung saan ba ako nagtatrabaho since marami na akong ina-upload about sa Jollibee at saka sa 7-Eleven po. Ngayon, nag-work na ako sa Cebuana Luwilier. At saka kung gusto mong malaman yung mga tips or advices na gusto niyo malaman para makapag-apply kayo sa Cebuana Luwilier, click the subscribe button and the notification bell as well para lagi kayong updated sa next video natin. So for today's video guys, share ko sa inyo yung mga tips and advices kung ano yung dapat yung gawin. So without further ado, number 1, kung gusto niyo mag-apply sa Cebuana Luwilier phone shop, kailangan niyo i-visit yung Facebook page nila. Kasi, everyday nag-update sila ng mga information doon kung ano yung mga available na mga branches na pwede nyong applyan. So, dapat i-follow nyo yung Facebook page ng Cebuana Luwilier para lagi kayong updated. At the same time, scroll nyo lang baka isa sa lugar ninyo yung may available na branches na nag-hire sila ng mga branch personnel. Pangalawa, kung malayo kayo, pwede kayong magpasa or mag-submit sa mga any branches nearby. Pero, i-aano din nila sa inyo yan guys. Like, sabihin nila kung saan dapat kayo magpunta kapag mag-apply kayo. Kasi, minsan, yung mga branches na kung saan kayo magpapasa ng mga requirements niyo or, yung resume niyo, nakastack lang po yan. Hindi po yan nila automatic magbigay sa kaitaas-taasan. Kumbaga, mas maganda magtanong kayo kung saan sila nag-apply. So, pangatlo guys, once nagpasa na kayo ng resume niyo, maghintay lang kayo ng 3 or 1 week, depende po yan kung may available talaga na slot. 2 weeks or even 1 month, dapat talaga taasan nyo yung patient ninyo. Pangapat guys, kapag mag-apply na ulit kayo, once may mag-email na sa inyo, kasi mag-email yan sila, basta yung mga information na nasa resume ninyo is tama at saka accurate para madali nilang makita at ma-send yung mga information kung sakaling qualified kayo. Okay. The next one guys, ang advice ko rin sa inyo is kapag may email na dumating, take it na talaga. Grab niyo yung opportunity like interview or assessment kasi may initial exam yung Cebuana Luwilier. Once maipasa niyo yung exam, automatic po na hired talaga kayo. Kasi after sa exam, may may initial interview tsaka final interview. Dapat maipasa niyo yung initial at saka final interview. Yung initial interview po, galing po yun sa Manila. Sila yung una mag-interview sa iyo para makita nila at saka ma-check nila yung mga background niyo. Pangalawa, kapag natapos na yung initial interview niyo, doon na naman kayo sa head or sa area head manager natin. Once may interview na kayo, i-grab niyo talaga yung opportunity na magpa-interview talaga kayo. Kasi once in a lifetime lang yan guys. Tsaka, what if pag-apply niyo, naipasa niyo, maganda yung conversation ninyo ng head manager, once ma-feel nyo din talaga yan guys kapag kapag i-interview na kayo ng area manager. For example, lagi silang nakasmile, pero gusto nyo yung mag-interview sa inyo guys. For example, parang nakikinig siya sa inyo, and then just be confident lang sa sarili nyo. Another advice po, kapag mag-apply kayo, just be who you are lang. Maging confident lang talaga kayo sa sarili niyo. And then, just do what you want. Like, just, parang confident ka lang. At saka guys, ang ilagay niyo talaga doon kapag mag-interview, tatanungin kayo about sa mga skills niyo, characteristic, ano yung nasa sa inyo, na wala sa iba. Huwag niyo kalimutan guys na, talaga, yung mga skills niyo, i-highlight niyo po. And then, kapag once tapos na kayo sa initial at saka final interview, mag-wait lang kayo at least mga 1 month din or half a month
para makita nyo kung pasado kayo. Pero mag-update pa rin yung sa email, mag-update po yung HR kung ano yung status ng inyong application. Once may pasa nyo na po, once makapasa na po kayo, na po kayo sa job offer o operan po kayo kung ano yung position niyo, magkano yung sweldo niyo. Once nasa ganyan na kayo, congratulations po, makakapasa po kayo. And then, mag-start po talaga kayo sa any position. Depende po yan, may iba-ibang position. Sa akin kasi BCRA ako. So, yun guys, kapag nandyan na kayo, congratulations kasi hired na talaga kayo kasi may job offer nyo. And then, kapag nasa loob na kayo, of course, be a student pa rin. Kahit may kunting kaalaman kayo, be a student pa rin. Be a listener. Kasi, ganun talaga, gusto mo magtagal sa trabaho, dapat maging beginner ka. So, I hope marami kayong natutunan sa video ko. And then, just don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates about Cebuana Lawyer. Kung ano yung dapat nyong gagawin or may mga katanungan kayo. Sa susunod na video, gagawa ulit ako. Basta just comment down below kung ano yung gusto mong ipapagawa. Hanggang dito lang po. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Thank you so much. Bye-bye. Don't look at the past, no, we're not going that way.